Hello mga idol, hello po sa mga boxing fans dyan, mga kaibigan. Para po sa mga hindi nakakaalam, taong 2017 and 2018, dyan po sa period na yan kung saan si Naoya Inoue po ay nasa super flyweight division pa at kampiyon pa po bilang WBO World Super Flyweight Champion, ay talaga nga naman pong very vocal po siya sa kanyang pagnanais na makalaban ang that time na IBF World Super Flyweight Champion na si Champ Jerwin Angkahas. Ayan po. So, yung pong thumbnail po natin, yan po ay ang kanilang pagkikita nung IBF convention sa Macau, China, kung saan po kami ay naroon. At talaga nga naman pong that time, mga kaibigan, si Naoya Inoue pa ang talagang bumate at nag-approach kay Champ Jerwin Angkahas, mga kaibigan. At ito pong paghamon na to ni Naoya Inoue that time, ang sinasabi niyang huli niyang magiging laban sana bago siya umakyat ng bantamweight division. Ayun nga lamang po, hindi po nag-materialize ang laban na yan, although as per Sir Sean ay nagbigay ng offer noon ang kampo ni Inoue for Champ Jerwin Angkahas to fight that time sa yung WBO Super Flyweight Champion. Ngayon, siguro hindi nagka sundo sa mga inaasahang presyo, kaya po ganoon, mga kaibigan. But in the future, mga kaibigan, we don't know. Maybe if after this fight, manatili pa sa 118 si Naoya Inoue or aakyat siya ng 122, si Champ Jerwin Angkahas din po ay may paparating na laban. Siya po ay may rematch doon po sa nakaraang na nakalaban niya kay Martinez, at siya po ay magtatangkang bawiin muli ang kanyang IBF World Super Flyweight title, mga kaibigan. At meron din po yung, syempre, hindi natin isasara yung possibility na kung umakyat po si Champ Jerwin Angkahas, baka finally, doon na po sila magtagpo. Yan po ay isang posibilidad sapagkat yung handler po, yung Japanese handler ni Naoya Inoue na si Mr. Honda, mga kaibigan, at of course, yung top rank din naman, ay nasa maganda pong usapin with Sir Sean Gibbons, mga kaibigan. Alam na po natin yung mga naudlot na laban ng mga ibang fighters ng MP, pero yung mga future fighters ng MP na may posibilidad na makalaban si Naoya Inoue, nandyan po sila. Of course, nandyan po si Champ Jerwin Angkahas, hindi po malayong mangyari yan. Nandyan din po si Champ Jonas Sultan, hindi po malayong mangyari yan. At actually, kung si Jonas sana pong nanalo kay Paul Butler, yun na po sana ang plano nila ni Mr. Honda at ni Sir Sean Gibbons. Kapag naman po umakyat ng 122 pounds si Naoya Inoue, nandyan naman po ang isa pang pambato ng Pilipinas at ng Viva Promotions ni Sir Brandon Gibbons, mga kaibigan. Nandiyan po ang hard-hitting na si Marlon Tapales, na siya din pong dating WBO World Bantamweight Champion na ngayon po ay hinahawakan ni Paul Butler. So yun lamang po, mga kaibigan.